So mga papi, so for today's video, babalik ulit tayo sa Cup Shop sa Cainta para pa-check ulit tong CRB natin kasi bumiyahe tayong Laguna nung isang araw, tapos nararamdaman ko pag accelerate tayo, lalo na kung yung speed natin is nasa 60 or 80 na, ang lakas ng vibration. So hindi ko alam kung may issue sa CV joint or sa drive shaft, pero para mas panatag yung loob natin kasi nakakatakot baka pagka mabilis biglaan lang hindi natin makontrol, di ba? So para sa ikakapanatag ng loob natin, papacheck na natin to kay Chokoy, and then kung may sira talaga or kung may maluwag man dyan sa CV joint niya or cross joint or drive shaft, paayos na natin. So sana nandun si Chokoy sa talyer kasi nung last time na nagpunta ako hindi ko siya inabutan Alam ko Tuesday ang balik niya, so most definitely nasa shop na siya ngayon. So papatingin natin tong CRB kung para malaman natin kung anong cause nung vibration every time na mag-accelerate tayo. Okay? So I'll see you in a bit. Magdadrive muna ako. See you sa Cup Shop. Throw your hands up if you with it. Drop it. So andito tayo ngayon sa Cup Shop. Papatingin natin yung CRB natin. Ano? Pag nag-accelerate, pag mga 60-80 na yung speed, nagbabibrate. Hindi ko alam kung ano baka CV joint o kaya drive shaft ba? Pag nasa 60? Oo, pag 60 na 80, pagka tinapakan mo yung gasolina, parang nagbabibrate na ganon. Hindi ko alam kung anong, usually ba anong nun? Anong tama pagka ganon? CV joint kaya yon? Check po natin yung CV joint niya. Kabilaan. Kabilaan. Kung hindi CV joint, anong usually na? Kaya sa caliper, CV na yung caliper. Sige, matagal ba yon? Pwede kong iwanan to dito. Tapos, paano yung kunyari may piyesang kailangan? Bigyan nyo na lang po yung number yung messenger. Okay. May Gcash. I-Gcash na lang. Gcash na sa kanya para Okay, sa Cup Shop. So ito yung Cup Shop, nasa Cup Shop tayo ngayon. So titingnan nga raw kung ang problema is CV joint, wheel bearing. So marami raw pwedeng cause kung bakit nagba-vibrate. So sasabihin niya na lang mamaya after ma-check niya yung pangilalim. So until now hindi pa rin tapos yung CRB natin, ginagawa pa rin. Ang nakitang issue is yung inner CV joint daw. Pero nung binalidate ko yung pyesa na kailangan, tri-joint pala yung yung may issue. So ang nangyari, basag-basag na yung bearing dun sa may kopa. Ang problema, wala sa ARN Walang pyesa sa ARN. So yung mekaniko nag-ikot-ikot sa taytay. Hello, Cody. Kaso wala rin makitang pyesa. So nag-research ako. So nagtanong ako sa cab, wala rin. But finally, naalala ko yung kinawaan ko ng coilover, si Jeffrey, si Kulaog. So nagtanong ako sa kanya sa Facebook, chinat ko siya. Unfortunately, mayroon siyang available na pyesa. So kaliwang tri-joint yung kailangan natin. So pumunta ako dyan sa may De La Paz, taga De La Paz lang siya So bumili ako ng binili ko yung tri-joint na pyesa. So nakaliwa. So tatlong piraso yon, 500 ang isa. So ito yung itsura ng tri-joint. So yan yung itsura ng tri-joint. Wintec 500 yung isa, medyo mahal Pero okay lang, hirap maghanap niya. Buti lang meron si Jeffrey ng Kulaog Auto Parts dyan sa may De La Paz. So
So yan, idadali natin yan sa cap shop bukas tapos ibibigay natin sa mekaniko kay JB para matuloy yung pag-repair ng CRV natin. Hopefully mailabas natin yung CRV natin bukas after palitan itong tri-joint. So testingin pa natin yun, hindi natin alam, sana wala nang issue after nito. So tutulog muna tayo today and na-update ulit natin tong video tomorrow pag dinala natin yung pyesa sa cap shop kay JB. Okay, dokes! So mga paps, so andito ulit tayo sa cap shop. So ibibigay na natin yung pyesa dun kay JB, dun sa mekaniko. Na natin sana magawa na bago mag-lunch kasi may lakad ako eh. JB, ito. Tingnan mo kung yan. Pare, nagbablog ako ha. So ayan, binigay natin yung pyesa kay JB. Yan ba yan? Mag-vlog tayo kuya. Baka sakaling kumite. Kay ano ko nakuha yan eh, kay Kulaog. Kay Kulaog dun sa De La Paz. Yung auto supply dun. Yung nagsi-CRB din. Ba yun? So ano nangyari? Basag-basag na yung bearing? So kaya gumagalaw siya. Opo. Wala nang bearing. Wala na yung pinaka-gauge niya. Kaliwa lang. Opo. Sinilip namin yung kabila, okay pa. Okay pa. Pares, kaya pares siya nakaangat ngayon. Oo. Ayan. Kaya siguro nag-wiggle yan. Okay. Binuksan namin yung kabila, baka mamaya basag din buo naman. Mga pangilalim, mga bago yun eh, di ba pinalitan ko kayo? Oo. Gusto naman siya eh, kahit kinalog ko sa bearing, okay naman. Yan na yun, ko agad, binunot ko. Paglabas. Ayan, lumitaw na agad yan, tapos mga bearing niya, yung mga stick bearing. Ito, yung stick bearing niya, ayun, labas na eh. Ito. Oo. Sana, yung iba, talagang labas na kayo, no? Labas na yung stick bearing. Pero yung ano, yung ibang pyesa wala naman, okay naman. Yan lang talaga. Talagang durog na yung ano eh. Kaya pag tumatakbo ka 60. Oo, gumagano no? Oo. Ito na yung nakuha ko kayo. Kanino kayo nakakuha? Kay ano, Kulaog sa De La Paz. Yung nagsi-CRB rin yan at saka yung mga Honda yung ano niya, pyesa niya. Boss, thank you sa bearing niyo, boss ha. Maraming salamat. Ang hirap maghanap nito. Sobra, nahihirapan kami. Thank you talaga, boss. Ikot-ikot sa Taytay, wala no? Wala. May kayenta. Si ano, Sarnoy, wala rin. Wala rin. Ayan. Linusin niya lang ito. Ito. Kailangan malinis. May mga bearing na ito. Tapos lasa na lang rin pa. Sandali lang ba yan? Kaya na po. Ibi! Buti na lang, yan lang yung ano, sira. Si Chokoy, wala pa? Wala pa. Wala. Next week pa daw babalik. Ayun. So ito guys, ang cap shop. Dito tayo palagi nagpapagawa pagka may problema tong CRB natin na matanda pa sa lolo ko. So itong cap shop. Most na ginagawa nila rito puro Honda. Pero paminsan-minsan may mga ano rin, Mitsubishi at saka paminsan Mazda nakakakita ako rito. Ikot tayo. Ngayon, meron rito big body. May ESI.
May bigote. May dimension. Yan, yung mga ginagawa ni Cap. Racing. Puro Honda halos, di ba? Tapos, yung katabi ni Cap is yung ARN. Ano naman to? Puro surplasa naman to. Cap shop. Andito to sa Ortigas Extension, Antipolo. Wala kayong makita nung tri-joint? Yun sa CRB ko kahapon. Ay, yung sa velocity po. Oo. Wala kaming makita na na bearing. Karamihan puro below. Kay ako nakakuha Kay Kulaog. Yung local po na na... Hindi ko alam kung local yun eh. Diyan sa De La Paz? Kasi yung Japan daw, sabi bilang PB. Iba? Oh, Iba yung Japan. Saan ba yun? Sa CB joint ba yun? Sa loob? sa loob po. Basag na yung sa inyo lang. Yung rito, yung parang sa propeller, yung sa cross, okay naman, hindi naman kumakalog. Wala na pong Wala ba? Wala bang ganun yan? hindi na, tanggal lang na. Tinanggal na. Tinanggal na po. Okay. Namin wala na Yung pang 4x4, dinilit na, no? Para nakuha ko yan, ganun na eh. Wala na yun nga. Wala na yung 4x4. Baka para matipid raw sa gasolina. Saan ba nakalagay yun? Doon po sa ilalim yun. Doon? Opo, ayun. Okay. Tinanong ko rin yan kay Cab eh. Sabi ko, meron ba kayo niyan? Noong una sabi, meron yung inner CB joint. Tapos nangingi ng picture. Nung binigay ko yung picture, sabi, ay hindi yan CB joint, yan, tri-joint yan, wala kaming ganyan. Sabi ko, okay. Mabuti na lang, yung kinunan ko nitong coil over, nagpepesa, meron siya. Taga Batangas yun si Kulaog. Hirap ikot si JB, wala makita eh. Kaya nga raw. Nag-chat sa akin wala raw siya makita. Ang dami kasing nagsi-CRB sa Facebook kaya maganda yung community niyan eh. Sabi na. Marami kang mapapagtanungan kung mga pyesa-pyesa. Boss JB, okay na? Okay na yan? Road test na lang po. Road test na lang. Sige. So, i-road test na natin tapos nang ikabit yung nakuha natin tri-joint. Kita nyo naman po, di ba? Yung different po ng okay sa hindi. Basag po siya eh. Basag na basag ba? Basag na basag kasi yung mga stick bearing niya sa loob, naglabasan na rin po eh. Yung parang Hindi kaya yan, sa garahe kasi, umaangat ako. Paminsan may nararamdaman ako, tumatama yung ilalim dun sa garahe. Hindi kaya dun? Hindi po, hindi po Naka- yun naabutin. Hindi aabutin. Yung pangilalim pati oil pan bago siya. Okay. So nakatago sa mauna yung oil pan. Opo, saka yung talangka. Dati kasi wala namang ganyan Tapos biglang nagkaroon ng wala naman lagutok pero yun nga nararamdaman mo na lalabas po yun siya once na high speed or pagka malala na low speed lalabas na rin. Pero sa mga bounce hindi yan lalabas. Hindi siya sa mga stats kasi sa po yan pinaka propeller niya po yan
Kala ko nga yung ano eh, wala na pala tong yung Wala sa cross po. joint. Opo, opo. O kasi dinilit na yung Opo, ano. delete na po. Usually, ginagamit yun, yung mga supa. Yung mga, sa mga pang daily, pang driving lang. Ano lang po, tinatanggal na po yun. Pero pag yung mga, merong uso ngayon ginagawa nilang pang trail to Napapansin niyo po ba? Oo, dami ko. na. Pataasan na nga ngayon eh. Dati kasi yan, ito, di ba, nilolower yung CRV. Stance. Ngayon, ano eh, Pataasan sila. pataasan eh. Oh. Lalo na dyan, mga taga Rizal. Yung mga nagte-trail dyan. Yeah, yan po, sila Josh. Kilala mo rin yung mga nag-ano. Putok. Uy, putang yan. Basta. Ulo siya. Ano yun? Pinang-pina. Siguro motorista. Natatain na yan. Ayun o. Sabay ko ba, alam mo nakamotor lang eh. Grabe. Grabe yun, Mas dato na yan ah. Kahit yung natatay, hindi record. hindi dahil di reason yan. Kala mo nakamotor lang eh. Kung tarantado to, walang pa kayo sa buhay, sa pera, pumagasa. Alam mo, banggain ka dyan. Truck pa naman yan po. Oo mo. Bakal yan. Ikaw lata ka lang. Si Choco hindi pa umuwi. Hindi pa po. Baka nanalo pa sa wedding. Ayun lang. Kada Sana nanalo all. yun, extend. Habang nag-aantay tayo nung Oo nga eh. nagtapira sana natin. Medyo kasi nung Medyo na-focus tayo. Pinocus mo rin na tayo dun. Kala mo medyo major eh. Minor na naman. yung coilover kasi nito, nung kinabit, nagpalagay ako ng 2-finger gap. Eh habang tumatagal, bumaba na ng bumaba. Ngayon wala nang gap eh. Sira na nga yata yung ano ko eh. Yung fender yung Fender liner. yung liner kasi sumasayad. Hindi, paano ko na lang, daan ko na lang ulit yan. Mabilis lang ba yan o matagal rin? Mabilis lang din naman po. Kapag may oras ulit, dadaan ko na lang papangat ko ng konti. Konting-konti lang naman. Harap likod. No, sabay. Kasi, ayun, nagsasasayad ako eh. Tiis ganda eh. Is talaga. Lalo na pag nagmamadali, kahit nagmamadali. Yun wala na Dati, pag umakit ako dito at saka sa sumulong eh. Sabi ko, bakit ganun yung daan? Parang lubak-lubak ba? Yung pala, gano'n na. Tapos napansin ko, maski na sana ako dumaan, gano'n na. Pagka nag-accelerate, pa-vibrate. Wala na Yun lang pala yan, Opo. Ay ng mga unang suspect natin yan. Try dyan, Wala na, brother. Salamat. Okay na ulit. Balik na sa dati, Nakatakbo na ulit ako ng 100. Puta, umuwi ako na isang araw, puta, 80 pa lang, kinakabahan na ako. Saan ba't ganito? Kung makatakbo ng 80, ng 100 eh. 60 pa lang. Nagwawating na eh. Bumibitaw ako sa gasolina. Sa puta ka na, baka mamaya hindi ko makontrol eh. Maganda na yung hindi mo alam, may tatanaw man yung gulong. Pwede na ba ako mag-U-turn dito? Okay, so paalis na tayo ng Cap Shop. Okay na yung CRV natin, tinest natin sa Taytay, binirit natin, wala na yung alog. So, yun lang talaga yung problema, yung tri-joint na yun. Yung pyesa, all in all, ang nagastos ko 1,500 plus grease na 100 at saka 150 na gasolina. So 1,750 yung pyesa. Tapos yung labor dito kay Cap Shop, siningil lang ako ng 1,000, kabilaan na yung chinek dun sa tri-joint. So ayun, so binigyan ko lang ng ng tip syempre si JB at saka si Enchong, yung isang mekaniko, para pag bumalik tayo ulit sa susunod, mas okay okay yung serbisyo, di ba?
So, yun lang. I hope you guys learn something kasi ako may natutunan na naman ako. Importante ang mga ganyang knowledge or skill na matututunan natin lalo na kung luma yung kotse mo. Okay? So, I guess that's it for this vlog. Thank you everyone for watching and be safe. Till the next Budol. Bye-bye.